bansang Poland, nagsama-sama ang 104 na skydiver para sungkitin ang record sa skydiving formation. Sabay-sabay nagtalunan mula sa 5 eroplano. Talaga naman nakakalula. Pero 2 araw lang daw silang nagsanay. Target talunin ng grupong yan ang European record nung 1 taon nang mag-formation sa ere ang 79 na skydiver. Pero nabigo sila sa unang pagtatangka. Kaya muli raw nila itong susubukan. Nag-isa po ang Bureau of Internal Revenue nang humarap kanina sa pagdinig sa Senado. Tungkol po yan sa kinikwestiyon ng paniningil ng VAT sa toll. Bukod sa mali-mali daw o umano ang interpretasyon ng BIR sa batas, mali-mali rin daw ang halaga ng VAT na ipapataw sa ilang mga toll gate sa South Luzon Expressway o SLEX. Nakatutok si Ruth Cabal. Generally, everyone is taxed unless you can point to an exemption. None of the section exempted toll on VAT. Yan ang paliwanag ni BIR Commissioner Kim Henare sa kanyang pagharap kanina sa Senate Committee on Ways and Means kaugnay sa kinukwestyong pagpapataw ng 12% VAT sa lahat ng tollway simula sa Lunes. Dapat daw ituring na negosyo na nagbibigay ng serbisyo ang operasyon sa toll, kaya dapat itong buwisan. Wala rin daw nakalagay sa anumang batas sa pagbubuwis na exempted sa VAT ang tollways. Pero ang mismong mga senador na may akda ng e-VAT, iba ang paliwanag. The people ought not to be burdened with an additional tax in the form of a VAT because that is a user's tax being imposed on the users of the road. Actually imposing the tax for the first time. Under what authority can the Bureau of Internal Revenue decide that, well, on this date, I impose this tax? You do not have that authority. Lalong nag-init ang mga senador nang makitang may sariling formula ang Department of Transportation and Communications o DOTC sa pag-round off sa sisingiling VAT sa ilang tollway. Partikular dito ang SLEX. Lumalabas kasi sa computation ng DOTC na imbis na buong 12%, iba-iba ang pinapataw na VAT. Dahil daw ni-round off ng ahensya ang rates, may mga papatawa ng 10% hanggang 15%. I do not know how the commissioner would have the authority to round off a tax rate. Paliwanag ng BIR, desisyon umano ng Toll Regulatory Board ang pag-round off ng singil para hindi na raw magsusukli. Upon consultation with the Department of Finance and also BIR, our recourse is to set up a trust fund or escrow account with the Bureau of Treasury where we will put this extra, Under what law can you do that? That is the question. Only Congress can That is the question. establish trust funds. You are already arrogating unto yourself the function of Congress. By rounding off, the toll operator makes more money at the expense of the public and the government. Mahigit 2 oras inabot ang pagdinig, pero sa huli, As of this moment, are you still prepared to implement it on Monday? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So good luck to you and to all our motorists. aminado ang Senadong wala nang magagawa sa ngayon kahit pa may petisyon na sa Korte Suprema na ipahinto ang pagpapatupad nito. Ayon kay Presidential Spokesman Ed Lacerda, hanggang walang temporary restraining order mula sa Korte at hindi pinatitigil ng Pangulo, tuloy ang pagpapataw ng VAT sa toll simula sa Lunes. It would appear that the VAT on the toll would still be a go unless otherwise directed. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Bukod po sa issue ng pagpapataw ng VAT sa toll, hinahabol din ngayon ng iba't ibang grupo ang nakatakdang mahigit 200% toll hike sa SLEX. Pero ayon sa South Luzon Tollways Corporation, hindi na ito pwedeng ipagpaliban dahil luging-lugi na raw sila. Nakatutok si Julie Segovia. Pero kung meron tayong damdaming serbisyo publiko at lalo na alam natin na sa krisis ang taong bayan, hindi natin sasamantalahin yun para
para maaprubahan tayo. Simula pa lang ng pre-hearing kaugnay sa ipatutupad na 250% toll hike sa SLEX sa Lunes. Mainit na sa diskusyon ng transport group na Piston. Masyado raw maluwag ang Toll Regulatory Board o TRB sa pag-aproba ng hinihinging dagdag singil ng South Luzon Tollways Corporation o SLTC. Parang di raw inisip ng TRB ang epekto ng toll rate hike sa taong bayan, partikular sa mga motorista at tsuper. Kaya hiling nila, muling ipagpaliban ang dagdag singil na 2 beses nang hindi itinuloy. Humihingi rin sila ng mga dokumentong magpapakita ng naging basehan ng TRB sa ipatutupad na toll rate hike. Bistula namang ipinagtanggol ng SLTC ang TRB sa pagsasabing mas mababang inaprobahang toll rate ng TRB kumpara sa orihinal nilang hiniling. Pero ang malinaw pa rin, magtataas pa rin ang singil. Batay sa aprobadong toll rate sa SLEX mula Alabang hanggang Calamba halimbawa, ang dating 22 pesos para sa Class 1 vehicles, magiging 85 pesos. Magiging 170 pesos naman ang dating 43 pesos para sa Class 2 vehicles. Pero hindi na raw talaga kayang ipagpaliban ng SLTC kung muling ipagpapaliban ng toll hike. Katunayan, mula raw ng unang ipagpaliban ng dagdag singil noong July 7. 6 na milyong piso raw kada araw ang lugi nila. It's unfair because there are a lot of legal implications for us. First, with our lenders. Secondly, with the shareholders. Yes, we feel that we've deferred it too long already. Pero ang ilang panlalawigang opisyal ng Batangas sa suportado ang sentimiento ng mga consumer welfare group, may pakiusa pa rin. Kung sila ay magtataas, sana naman huwag nilang biglain sa 250%. Tutol dito ang TRB. Mas mahabang panahon daw kasi ang gugugulin bago mabawi ang halagang dapat bawiin kung gagawing staggered ang toll rate hike. Bukod daw kasi sa halagang nalulugi araw-araw, ginastusan din daw ng SLTC ng 11.3 billion pesos ang rehabilitasyon ng SLEX na payable lang dapat sa loob ng 25 taon. Kaya ang tangi lang daw nilang magagawa. What I can do is to bring it to the board tomorrow, board meeting. So we will decide tomorrow on that. Although ang decision namin talaga 16. Walang silbi itong hearing na to, no? Kasi unang-una, wala naman dito yung decision making ng mga kinukulan, no? Wala yung board dito, no? Sabi ng TRB, susubukan daw nilang kausapin ng mga investor kung pwedeng muling maantala ang pagpapatupad ng SLEX toll hike. Pero ngayon pa lang sinabi na rin ng TRB na gobyerno raw ang posibleng makasuhan ng breach of contract pag muling na-delay ang dagdag singil. At pag nagkataon, masamang senyales din daw ito para sa mga banyagang mamumuhunan. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Maliban sa libreng konsultasyon at libreng gamot, kadalasan po may dagdag serbisyo na ipinagkakaloob ang Kalusugan Caravan ng GMA Kapuso Foundation. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinama ang serbisyong pagbibigay ng libreng salamin bilang pakikiisa sa Sight Saving Month ngayong Agosto. Si Mang Alexander, sa edad na 58, malabo na ang mga mata. Ayon sa pagsusuri, kailangan niya ng doble vista na salamin. Ibig pong sabihin, iba ang grado ng kanyang mata pag tumitingin sa malapit at iba rin ang grado pag tumitingin sa malayo. Kasabay niyang nagpasuri sa mata ang mahigit 100 dabawenyo. Pinabasa sa Snellen chart, kinuha ang grado gamit ang auto-refractometer at sinukatan ang grado na ilalagay sa salamin. Karamihan sa kanila, mga senior citizen. Binigyan natin ng priority yung maedad because they don't have any more work. Medyo mahina na sila. So they cannot afford to buy their eyeglasses. Pero bakit nga ba lumalabo ang paningin ng mga nagkakaedad na? Pagtanda natin, the muscles also in our body becomes weak. Also the muscles in our eyes. Pag nag-weak yan, wala na siyang akomodasyon, mahina na. Sa tulong ng mga bagong salamin, nabigyan linaw muli ang paligid ng mga kagaya ni Mang Alexander. May payo naman si Doc Magdalin para manatiling malinaw ang paningin. Take care of your eyes properly. Take nutritional food, especially kung sa mata is what we call vitamin A, which are yellow foods and green leafy vegetables. Nasa priority lane din para sa medical check-up ang mga senior citizen. Pero kung may senior citizen, mawawala ba ang mga bata? Sa medical check-up, hindi lang iisang bata ang ipinasuri ng mga nanay. 3 to 4. Pasalamat sila na may free check-up ngayon. Ayon kay Doc Ginmapang,
ubo, sipon at lagnat ang kadalasang sakit ng mga bata. Sakit na napagkalooban naman ng libreng gamot sa tulong ng Pharex. Umabot po sa 2,300 Davaoenyo ang napaglingkuran ng Kalusugan Caravan sa Davao. Kasama na po riyan ang 114 na napagkalooban naman ng libreng salamin. Maraming salamat po sa Pharex Health Corporation na siyang nagkaloob ng libreng gamot para sa Kalusugan Caravan, sa Integrated Philippine Association of Optometrists Davao Chapter na sumuri at nagbigay naman din ng libreng salamin. Samantala, kung ang anak ninyo halos nakadikit na sa TV screen tuwing siya ay nanonood ng TV, o baka kayo mismo ay hirap nang magbasa malayo man o malapit, abay posibleng senyalis na daw po yan ng panlalabo ng paningin. Magbibigay po ng 500 salamin ang Kapuso 2020 Eye Project ng GMA Kapuso Foundation. Kaya sa mga may edad na 6 hanggang 60 taong gulang, tumawag sa aming tanggapan simula bukas, August 13, araw ng Biyernes para makapagpalista. Inuulit ko po, tawag lang po sa telepono ang kailangan para magpatala. Susunod! Pagpapausok ng tambucho para patayin ang mga asong gala, patuloy pa rin. Charis nagkwento tungkol sa audition niya sa Glee sa panayam sa kanya ng isang teen magazine sa Amerika. At sa gitna ng paghahanda sa kanyang kasal with Jean Velasquez, ano kaya ang reaksyon na target daw siya ng mga kidnapper? Walang patid ang pagtutok natin sa lahat ng mga balita dito sa 24 Oras.